po kayo? Sino po muna po kayo? Grabe balik pa lang natin ang napaka-energetic Miss Mimi Abad. Okay guys, sino ang first time po ako makita? Hindi, ito po ang first time. Tanong, sino ang member na? Okay, gusto ko lang po malaman din, yung totoo, sino ang hindi pa po member? Okay. Ang landi. Okay. Now, anyway guys, magiging maikli lang naman po sasabihin. Ano po? Okay. Anyway, my name is Joseph Lim. I'm from Bicol po, hindi po ako taga Metro Manila. Na-open up na lang ako sa networking because of nabigyan ako ng flyer. Way back before, hindi ko po kilala yung nag-invite sa akin, nabiglan niya flyer. Ako po yung tipong tao na I'm very open pagkakakitaan. Kasi I really don't believe sa kasabihan. Kasi maraming ibang tao na laging iniisip yung dating nila rather than sa income nila. Ibig sabihin, maraming tao na puro dating, walang dato. Marami din iba magaganda ang tawag sa posisyon, but bottom line, end of the day, aminin mo sa sarili mo, masaya ka ba sa nakikita mo sa laman ng bulsa mo? Then, naging very practical lang ako sa buhay kasi naranasan ko maging mayaman, naranasan ko maging mahirap. In short, pinanganak ako ng spoiled brat, lahat ng kailangan ko, iiyak lang ako, ibibigay na sa akin ng nanay ko, hindi niya ako natitiis. Noong high school, nung bumagsak negosyo namin, doon ko nakumpara anong pagkakaiba ng mayaman at mahirap. And bottom line, unfair talaga. Huwag nating pangarapin na magiging pantay ang mayaman at sa mahirap kasi sobra po siyang unfair. Parang ganito, makipag-fiesta ka. Pag mayaman ka sa fiestahan, sigurado, pag yung pinuntahan mo, may sarili kang plato, kutsara, tinidor, nakakaiba sa ordinaryong bisita. May ulam na meron ka lang, the rest wala. At habang kumakain ka ng madami, lalong natutuwa yung pinuntahan mo. Sige, kain lang kumari, marami pa yan, huwag kang mag-alala. Pero pag mahirap ka at ang dami nang nilalagay mo sa plato mo, masama na ang tingin sa'yo na pinuntahan. Tama, mali. Let's face it, ganun ka-unfair buhay. Wala tayong magagawa. Now, ang bottom line, doon ko nakita na gusto ko talagang yumaman. Then naging practical ako, nasabi ko, ano pa ang way para ako yumaman? Graduate po ako ng computer engineer, kaya po ako nag-aral, hindi po para magtrabaho, kaya ako nag-aral kasi wala akong magawa that time. Kumbaga, parang gusto ko maging pastime yung pag-aaral, sabi ko habang naghahanap ako ng ibang opportunity. Maniwala po kayo sa hindi, namamasada po ako ng jeep for 5 years. Hindi po ako namamasada dahil wala kayong makain. Namamasada kasi yun ang business namin. Operator po ang father ko ng jeep. Ginagawa paggarahe lahat ng paggarahe ng jeep namin lahat. Ako naman nagpapasada. Noon, kumikita ko ng average 300 to 500 pesos per day. Malaking bagay po yung isang estudyante na nag-aaral. Ang hindi ko makalimutan, may isa akong pasahero na sumakay. Talagang ganyan ang ilaw dito, parang nasa gimikan. Okay. Kaya, okay. Anyway, huwag po kayong mag-alala kasi pag natapos na po yung building na in global, I'm sure na pagkaganda. We will be the first na magkakaroon ng sobrang taas po talaga. Kasi ang gagawin po sa atin para na pong sinihan ng seminar room natin. Theater type na napakaganda po talaga. And anyway, balik tayo na sa yun. May sumakay sa akin pasero. Mahilig po ako ng pagkakilala ko, kilala ko sa mukha, hindi ko na pinagbabayad. Tapos huwag na po kayo magbayad. Bumulong siya sa katabi niya. Kasi nagtatrabaho siya sa isang parang computer stores. Doon siya nag-work. Alam mo sabi niya, uy, bilib na bilib ako dito sa taong ko. Hindi man lang nahihiya sa ginagawa niya. Nakinig ko talaga. Alam mo, uminit ulo ko na sabi ko, grabe naman to. Nakakahiya yung ginagawa ko. Nag-a-average of 300 to 500 pesos sa loob ng 3 hours na pamamasada. Siya sa loob ng 8 oras niyang pagtatrabaho, ang average dating sweldo sa Bicol per day, more than 150 pesos. 8 hours. Anong nakakahiya? Yung namamasada ka ng jeep na at least nagtatatlong-500 ka. Or yung nag-aral ka ng 14 years, tapos mas malaki pa yung ginagastos mo nung nag-aral ka kaysa sa sinatitira sa sweldo. Anong mas nakakahiya? Hindi ba nakakahiya na after mo mag-aral na algebra, geometry, trigo, lahat pinag-aralan. Ang dami mong minimorize. Pag yung graduation, pagtapon mo ng todo, pagbagsak bakdo. Kumbaga, hindi ko po sabihin na daw, yun ba talaga ang pupuntahan natin?
Now, for me, I'm very, very practical person. If you really want, gusto niyo po bang yumaman sa panahon ngayon? Yes! May word na progress. Ang word na progress, wala po siyang pakialam kung matalino ka, gwapo ka, matanda ka, or hindi. Mangyayari at mangyayari ang progress. Example, nila mo ng buong buo ang Globe Smart ng Viber, ng Messenger. Pag nag-text ka sa kaibigan mo, mas maladili pang mag-reply pag nasa Messenger mo may message kesa sa Globe. Kasi bakit kapag gagastos ng piso-piso or ng may bayad pa rin, kung sa Messenger, maghanap ka lang ng wifi spot, libre na. Pwede kang tumawag sa buong mundo na walang charge. Nila mo ng buong buo ang industriya ng taxi, ng Uber, ng Grab. Imagine mo kung for so long, meron kang isang negosyo na taxi na after 10 years, nagkaroon ka ng dalawa, after another 10 years, nagkaroon ka ng tatlo, 50 years old ka, good news, nakapundar ka sa 10 taxi. Tapos biglang isang araw nagkaroon ng Uber, ng Grab, nila mo ng buong industriya ng taxi. Now, ano ang point ko guys? Yun na ang nangyayari sa panahon ngayon. Kung hindi kayo sasabay sa agos, mahuhuli talaga kayo ng sobra. Napakaswerte nyo bakit? Na-invite kayo sa networking sa panahon na pamomento. Bakit pamomento? Nung kami po na-invite, barbaric period pa masyado ang networking. Kailangan magbahay-bahay, kailangan mo kausapin mga prospect mo, dapat magaling kang mag-talk. Ngayon, hindi na po. Bakit? Ngayon may online. Lahat ng message na kailangan mo, isend mo lang yung links, mapapanood niya. Kung ano mga tanong niya, may mga sagot na mismo isasend mo lang sa kanya. Ang dali na po mag-networking sa panahon ngayon kumpara nung panahon namin. Kaya nga ako nakaka-excite kasi ang mga result namin, I'm sure, in a span of mga 3 to 5 years, pwede pong mangyari sa inyo. Now, ang tanong, ano yung naging resulta ko sa mga hindi po nakakilala sa akin? Nang nagsimula po ako dito sa Bicol, papuntang Manila, hindi ko makalimutan kasi laging ordinary bus lang po sinasakyan ko. Ordinary bus, first time ko napunta dito sa Metro Manila, nakita ko Starbucks, sabi ko, wow, parang social. Parang ang ganda. Pumasok ako sa loob, pag tanong ko, miss, magkano kape nyo? Sabi niya, pili po kayo sa taas, sir. Pag tingala ko, sinong loko-lokong bibili ng kapeng ganyan? 100, 150? Hindi po siya practical. To be honest, if you're earning 20,000 per month, huwag po kayo mag-Starbucks. Hindi po bagay ang sweldo nyo sa ginagastos nyo. Ang nagiging problema sa atin, gusto nyo pong yumaman? Yes! Yung kayo ng tip. Lahat tayo may tinatawag na income. Mayaman, may hirap, pareho may income. Nagdidiferensya ganito. Ang mayaman, after kumita ng pera, anong sunod? Bibili ng tinatawag na investment. Ano ang investment? Anything na nagpapasok ng pera. Okay. Lupa, investment ba lupa? Yes. Alak, investment ba alak? Yes. Depende. Bumili ka ng lupa, taon-taon nagbabayad ka ng tax, nagbabayad ka ng amilyar, may taong nagbabantay sa lote mo, lahat palabas ng pera, hindi po siya investment. Magiging investment lang siya. Binili mo piso yung lote, after ilang taon na ibenta mo ng dos, that is investment. Okay, clear? Alak, investment bang alak? Depende. Bumili ka ng alak, binili mo piso, binenta mong dos, that is investment. Bumili ka ng alak, ininom mo, hindi siya investment. Kaya po sa mga, kung may mga OFW po dito, hindi po ibig sabihin bumili ka ng ginto investment, hindi po totoo yan. Ako po, nung high school, maliban sa, nauna po pala ako nagpapa 5-6 ako. High school pala nagpapautang, kasi pinapautang ko dati mga driver namin, uutang silang 500 pesos, huhulugan nilang 50-50 pesos kada labas nila. Nung ang pinaka-favorite ko pong pautangin, OFW, abang-abang po sila. Kasi ang OFW, mayaman po yan pag umuwi. Bilangan mo ng mga ilang buwan, wala na yung pera. Kaya abang ko sila kasi yung nabili ginto, ang dami. Pag nagigipit, ibibenta sa yung mura. O di hindi po siya investment. Kasi paano naging investment? Kung binili mong piso, nung nagipit ka, binenta mong 50 cents. Clear? Para hindi po ako magulahan kasi ang dami pong mga kwento about investment. Basta anything na nagpapasok sa'yo ng pera, investment. Anything na naglalabas, hindi. Now, ang ginagawa ng mayayaman, after ng sweldo nila, investment, after investment, anong sunod? Lifestyle. Ano ang lifestyle? Ito na po yung luho. Pwede kang bumili ng damit, ng kotse, ng bahay, anything. Itapon mo na yung pera, okay lang. That is lifestyle. Now, ano ang ginagawa ng mahihirap? Ang mahirap, meron din linear income. Anong ginagawa ng mahirap? After ng sweldo, diretso lifestyle.
Bakit may mas lalo yung mayaman? Kasi ang mayaman, after dito, investment. After investment, di ba sunod na ikot, anong mangyari? Di ba may kita pa siya dito? Bili ulit siya ng... Eto, di ba may kinikita pa to? Bili ulit siya ng... Sunod na ikot. Di ba may kita ulit dito? Bibili siya. Eto, may kita. Eto, may kita. Eto, may kita. Ang mahirap, dagdag ng gastusin na hindi naman nakakatulong para sa kanya. Ang problema kasi, hinahabol ng mahihirap yung buhay ng mayaman na dapat ang habulin mo muna yung kinikita ng mayaman. Nang pag yun ang ginawa mo, automatic, madali lang naman talagang yumaman. Kaya lang, problema lang sa atin, masyado lang disoriented tayo. Gusto niyong yumaman? Yes! Stop watching TV. Don't ever buy a newspaper again. Third, huwag kayong sumama sa mga kaibigan yung mahihirap. Maghanap ka ng ibang kaibigan na mas mayaman sa'yo. Kung wala kang kaibigan na mas mayaman sa'yo, then maghanap ka ng ibang mayaman, gawin mong kaibigan. Kasi birds with the same feathers, sabi nila, kung sino yung madalas mong limang kasama, i-add mo lahat ng kinikita nila, yun ang magiging average income mo. And sabi nga nila, pag nasa isang kwarto ka daw at ikaw pinakamatalino, nasa mali kang kwarto. Dapat may kaibigan kang mas magaling sa'yo, mas matalino sa'yo, kasi dun ka mas nagigil at nag-i-inspire. Ang bilis ng reaction, ang dali makita. Pag nakikita ka ng mayaman, pag nayayabangan ka, kalimutan mo na pong yumaman. Kasi ganito ang logic. May ibang tao, pag may nakikita ang mayaman, pwedeng pinamanahan lang yan, tsamba lang yan, ganyan lang. Pero bottom line, pag dinadown mo ang mayaman, anong ginagawa mo? May nakikita kang umaangat, hinihila mo, bakit mo hinihila? Para magpantay kayo. Iba yung baliktarin mo, pag may nakikita kang yumayaman, habulin mo pataas. Kasi tumataas ka at nag-i-improve ka as a person. Alam mo ang pinakamali palagi, we don't know how to ask the right question. Pag may nakita kang mayaman, dalawang tanong mo lagi, pautang or may alam ka bang trabaho? Mali yun. Pag may nakita kang mayaman, ito ang tanong, what you do and how you do it in Tagalog. Anong ginagawa mo at paano mo ginagawa? Kasi pag nalaman mo ginagawa ng mayaman at gagawin mo yung ginagawa ng mayaman, for sure, yayaman ka rin. Yes! Lastly, kung gusto niyo talagang yumaman, alamin niyo kung anong binabasa ng mahihirap, alamin niyo kung anong pinapanood ng mahihirap, at alamin niyo kung anong ginagawa ng mahihirap, at huwag niyong gawin lahat. Ganun lang po kasimple. Huwag niyo lang complicated. Madali lang naman kasi yumaman. Ang problema, gusto mong yumaman, ibang ginagawa mo. Parang ganito. Learn to own everything. Ibig sabihin, kung ano man nangyayari sa buhay mo, aminin mo ikaw may kagagawan nga. Ang problema kasi sa atin, ang hilig natin magrason. Kung mataba ka, sorry lang po, wala na akong pinapatamaan. Kung mataba ka, kaya ka mataba kasi ang lakas mong kumain, ayaw mo mag-exercise, yun na yun. Huwag ka nang, big bone kasi ako, mabagal kasi metabolism ko. Kalokohan yan, ayaw mo lang talaga mag-exercise at kain ka ng kain. Okay na! Aroy! It will be very easy Ang for you sakit. to change your life. Pag Tinamaan malalaman mo na ako. ikaw talaga ang may kagagawa na nangyayari sa'yo. Question, bakit pag maganda nangyayari sa'yo, ang lakas ng loob mong aminin? Eh bakit pag pangit ang nangyayari sa'yo, ang dali mo magturo, kasalanan kasi nila? Ano ba kasalanan ng gobyerno, kaya ako mahirap, kasalanan ng ito? Guys, wake up. Lastly, bakit po ako nagsusumikap ng sobra? Isa lang pinaka-motivation. If your parents is 40 years old and above, kasi ito po lagi nangyayaring cycle. Kung meron kang magulang, ang magulang nagkaroon ng anak, isasakripisyo lahat ng magulang para sa anak nila. Typical, wala na po halos pangarap yung mga magulang kasi yung pangarap nila napunta na lahat sa anak. Pag yung anak nagkaroon ng asawa at nagkaroon ng anak, uulitin niya lang lahat ng ginawa. Now, ito point ko. Naisipan nyo man lang ba kung kailan nyo gustong bumawi sa magulang nyo? Paalala po, sa mga babae, hindi po ibig sabihin may graduate ka na at kumikita ka na, mag-aasawa ka na agad. Huwag muna kayo magmadali mag-asawa kung hindi ka pa nakakabawi sa magulang mo. Sa mga single naman pong lalaki, kung kinakapos-kapos ka pa sa budget mo, utang na loob, huwag ka munang magpakasal. Bakit? Hindi na nga maganda buhay mo, mandadamay ka pa ng iba. Nakakaintindihan mo ba? Back! Lastly, buti naalala
ako. Kung gusto nyo talagang yumaman, tigilan nyo sundin ang okasyon. Kasi dinisign siya para ka gumastos. January, New Year. February, Valentine. Isipin mo yung bulaklak na pinatay kasi pinutol na ibibentang mahal. Di ba isipin mo yun? Tapos parang, na-imagine nyo bang isang pera na sinusunog sa harap nyo? Anong pakiramdam? Sayang. Yung bulaklak na binili mo, na inaantay mo rin malanta. Bakit hindi na lang plant ang iregalo mo? Tuloy-tuloy pa yung bulaklak mo. To cut the story short, pag dinulo mo lahat ng buwan, may okasyon. Bakasyon, swimming, pasukan, enrollment, dulo, ang pinakamalupit. Pasko. Ang tawag ko sa Christmas, vacuum. Nakaligtas ka, nabuhay yung budget mo. Yung kakaperanggot na lang na budget mo, umabot December. Ang problema, anong meron sa December? Christmas. Can you celebrate Christmas without spending money? No! Ang hindi na po natin, hindi naman natin naaalala na si Jesus Christ. Ang naaalala natin, hamon, lechon, protas, regalo. Sabi ko nga, ang kulit kaya ng ano natin, ano yan? Ng culture. Tradition. Kukunin kang ninong. Obligado ka magregalo taon-taon. Isipin mo yun, pinagastos ka ng sobra. Naiisip mo ba yung mga ganun na? Pag kinakasal, hindi mo lang tinatanong ng pare, ikaw, lalaki, kaya mo na bang buhayin yung babaeng to? Di ba tinatanong kung mahal, magmamahalan habang buhay, di mo lang tinatanong kung kayang bumuhay ng isang pamilya. Ang bottom line, balik tayo sa December. December is the vacuum ng pera. After, malalakas loob mo. New Year, magkakaroon ka ng New Year resolution, pero hindi mo napapansin, taon-taon, ganun lang nangyayari. Kaya kung kaya, tigilan nyo muna mag-celebrate ng kahit anong okasyon, madali naman po balikan lahat pag kumikita ka na ng maayos. Ang problema, sa kasusunod natin, lalong wala ka naipon kasi dinisign nga siya kubusin, parang job. Ang ibig sabihin po ng job, journey of the broke. Itatagalog ko, ang paglalakbay ng isang mangungutang. Nung hindi ka nagtatrabaho, wala kang masyadong utang. Nung nagkatrabaho ka, nagkabaon-baon ka sa utang. Nung nag-aaral ka, hindi ka nagtitipid, hindi ka nagbabaon. Nung nagtrabaho ka, nagtitipid ka na, nagbabaon ka pa. Kaya tanong, tama ba talaga nangyayari sa'yo? Baka nalibang ka lang sa kasama mo kaya hindi mo na malakin. Ang layo pala ng goal mo bago ka magkaroon ng trabaho. Saan nangyayari sa'yo ngayon? Yes. Now, balik tayo dito. One of my goal is makabawi sa parents. If your parents is 40 years old and above, and they're still working right now, ang sarap po sabihan, Mama, Papa, magkano po ang sweldo niyo buwan-buwan? Dodoblihin ko na po, mag-resign na kayo sa trabaho niyo at mag-enjoy na lang kayo ng buhay. Yes! Guys, that's the good thing to say. Mama, ito 50 mil. Allowance mo buwan-buwan. Ubusin mo lang dapat. Pag hindi mo inubos, hindi na kita bibigyan. Power! Sabi ko, grabe naman anak, ang dami nito. Paano ko ito ubusin? Mama, punta ka ng parlor. Pagkulot ka. Pagkulot na buhok, pa-straight mo naman. Ubusin mo na. Now, ano ang point ko? Guys, let's face it, hindi natin kayang bayaran lahat ng sakripisyo ng magulang natin sa atin. Pero ano ba naman, kahit konti, makabawi-bawi man lang tayo sa kanila. Tuwing Father's Day, ano bang ginagawa natin sa kanila? Ako I'm very, very happy kasi yung isang dream ng parents ko, hindi po nila natuloy. Ako na po tumupad. Dream nila magkaroon ng sariling bahay, hindi nila napatapos. Kaya ngayon, yung father ko, pinagawa ko yung bahay namin, ginasusan ko ng nasa 20 million pesos. Wow! Ang dami kong kotse, pero iba pa rin yung feeling na may kotse siya, kaya binilan ko po siya ng Toyota Grandia, yung top of the line, tapos pati yung plate number, pangalan niya mismo nakalagay doon. Kumbaga, ang sarap tingnan na isang magulang mo, sobrang masaya sa nangyayari. Kasi nakita ko rin yung paano pinagdaanan nila. Tapos yung father ko, lalo pa ang init-init pag summer. Kaya inuon niya lahat ng aircon sa bahay. Marami 3 aircon, nakaon sabay-sabay. Nung siya nagbabayad ng kuryente, electric pan lang nagagalit sa akin. Ngayon lahat inuon. Oo, buntua. Kasi pag ano ng resibo, lahat diretso sa akin. Kasi talaga. Pero
sobrang masaya. Kasi nung Pasko nga po, dinamitan ko yung father ko. Kung dinadamitan tayo ng magulang natin ng bata tayo, I'm sure there's nothing wrong na damitan. Dinamitan ko siya, pinasuot ko lahat. Yung cap niya, yung damit niya, yung short niya, hanggang sapatos, medyas, puro Jordan. Tapos pinicturean ko siya. Ang sarap po sa para sabihin ko sa inyo guys. Kaya, bawi muna kayo dito. Bago man lang mag-isip na gumawa ulit ng panibago. Sa may tanong naman po ako, sa may mga anak na, anong mas importante sa inyo? Trabaho nyo o allowance nyo? Okay, allowance, tama. But always remember, actions speak louder than words. Nung niyaya ka ng anak mo umattend ng PTA meeting, anong sagot mo? Nung niyaya ka ng anak mo, mama, pasyal tayo, anong sagot mo? Busy. Uulitin ko ang tanong. Sino ang mas importante sa inyo? Anak nyo o trabaho nyo? Guys, sa may mga trabaho naman po nandito ngayon, kung nanghihingi ka pa po ng pera sa magulang mo, kilabutan ka naman po sana. Tama na po paghihirap ng magulang natin simula pagpapaaral hanggang pag-graduate hanggang ngayon. Ang worst, nagmamadali mag-asawa tapos hindi man na makaalis sa magulang. Kumbaga ang point ko guys, we have the opportunity ngayon na napakaganda. Kung ako tatanungin nyo bakit kailangan nyo mag-networking, sapat na natingnan mo yung laman ng bulsa mo at yung bahay na uuwian mo, sapat ng motivation yan para gawin mo. Kung kaya guys, networking, you're not asking your whole life. Ano ba naman gawin mo to pansamantala? Pag kumita ka ng malaki, balikan mo kung anong gusto mo. Kasi ako hindi ko po makalimutan one time, yung nilibre ko yung father ko, tapos mga ate ko, pumunta kaming Hong Kong. Pagpunta namin ng Hong Kong, pinasisahay ko siya sa Disneyland, yung pinaka-wild na ride, yung gano'n. Talagang sayo, papasakay tayo, yung dalawang ate kontra. Huwag mo kasi matanda na yan, dahil mga sinasabi. Tingin niyo, sino nasunod sa amin? Bunso po kasi ako, dalawang ate ko, puro babae, ako bunso. Tingin mo, sino nasunod sa amin? Ako, hindi ko sila bibigyan ng allowance nila pag hindi nila ako sinunod. Libre ko lahat yun eh. Saka tuwang-tuwa yung father ko. Doon ko na-realize na age is just a number. Kaya ka tumatanda kasi ginagawa ng matatanda. Ang pinapanood mo, puro na lang drama. Ang worst, hindi ka na nakapag-move on. Ang pinaka-love mong word, nung panahon namin. Sa mga gumagamit pa po ng word niyan, ayaw mo bang mag-move on? Hindi ka pa naman nawawala sa mundong to. Ayaw mo bang may gawin ulit na pagbabago? Let's face it, tapos na yun noon. Kahit anong balik mo, tapos na yun. Gusto nyo maging masaya sa buhay? Yes! What is the worst 2 days of the year? Pinakawalang kwentang 2 araw sa isang taon. Ano lang? 2. It's yesterday and tomorrow. Ang yesterday is tapos na. Your past will never define who you are. Kahit may pagkakamali ka, may palpak, sino ba taong hindi pumalpak? Sino ba taong hindi nagkamali? It's just part. Huwag ka rin masyadong excited sa future kasi hindi ka pa naman sigurado kung aabot ka doon. Kaya I'm sure dito sa mga nakaupo dito, ang iba sa inyo, grabe naman, ang tagal ng speaker, kanina pa, uwi-uwi. Anong meron sa bahay mo? Gaano tayo kagulo? You keep on praying that you want to become rich. Ngayon, meron isang tao sa harapan nyo na ini-inspire kayo. Iniisip mo naman, uuwi ka na naman. Guys, kung may rason dito para magpahinga at umuwi, kami yun. Kung alam nyo lang how much we're earning right now, at sa dami. Isipin mo, last year, naka-7 countries akong napuntahan. Bakasyon. Ang galing akong South Korea, Japan, Indonesia, Maldives, France, UAE, ano ba yung US. 1 taon. Tapos ganito lang itsura ko. Tapos ng panahon na yayaman ka, matanda ka, ano mo yun, pag matanda ka, hindi mo na rin may i-enjoy. Di ba kakain kang buffet, puro na lang bawal yung pagkain na naman sa Alam niyo bakit may discount ang senior citizen? Alam niyo ba kung bakit? Oh, manonood ng sine, malabo na rin mata. Kaya sa mga bata pa po, don't ever believe that life begins at 40. Hindi po totoo yan. Naniniwala ba kay sky's the limit? No! Hindi rin totoo yan, may universe pa. Kaya nga natatawa ko, sino bang naniwala dyan na sky's the limit? Alam naman natin, may iba-iba pang planet, iba't ibang universe, iba't ibang galaxy. Ang lawak pa po.
last na lang na message ko sa inyo, don't ever limit yourself. We are created sa image and likeness ni God. Napakagaling po natin nasa person. Kung maraming man tao nagsabi na hindi ka kayayaman, hindi mo yun kaya, hanggang dyan ka na lang, hayaan mo rin sabihin namin sa'yo, kaya mo pang yumaman. Kaya mo pang bago ang pagsimula ulit ang bago, regardless of your age, regardless kung sino ka, you could always start fresh. Kumbaga, bakit bubong ng bubong ang networking? Last na lang mo. Bakit mag-boom ng sobrang networking? Masarap mo ba manood ng pelikula? Yes. Bakit masarap manood ng pelikula? Kasi 1 hour, 2 hours pansamantala, nakalimot ka sa buhay mo. Nakalimutan mo yung sitwasyon mo, yung utang mo, yung problema mo, yung ganito. Kaya ka na-excite. Ang networking, anong ginagawa namin? Hindi po namin ginagawang kalimutan yung buhay. Ginagawa namin, pinapaganda namin ng sobra ang kwento ng buhay nyo para hindi nyo na kailangan guys, para sa akin, pinakamagandang gawin nyo sa buhay nyo after this, mangarap ka ulit. Mangarap ka na parang bata na walang limit. Sulat mo kung anong gusto mo, saan mo country gusto. Ang sarap kaya mangarap. Sobrang sarap. Ang problema lang, nasanay ka lang na pag nangangarap ka, kinakantsawan ka. Kaya dumadating sa point na ayaw mo nang mangarap. Kumbaga, for me, simulan mo. Ang pinaka-traits for you to become successful is pagiging bata. Kaya para po sa akin guys, I'm very much excited kasi this coming 2018, ang goal ko, hindi pa naman po nangyayari, ang goal ko is kumita at least 1M per day. Wow! Guys, ibang-iba na panahon ngayon, tapos na po na kailangan mo rin empleyado para kayo maman. Aanin mo, marami kang pera mo lang. Mas masarap na habang tinatrabaho mo yung mayaman. Kaya para po sa akin guys, kung sino man po ang nag-invite sa inyo, dapat after po ng seminar, pakainin nyo. Kasi po, hulog po yan ang langit sa inyo. Bottom line, hindi nyo po makakalimutan na yan. Okay? Halatang halata yung mga member at yung hindi. Yung mga member ang sarap ng tawa, yung invited. Okay, Docs. Kaya guys, para po sa akin, last na... Kanina pa ako last na? Okay lang. Sobrang dali na po ng networking ngayon kasi marami po kami ginagawa. Katulad po ako din mismo, may mga vlog po ako ngayon ginagawa para mas lalong makapag-inspire sa inyo at mas makatulog sa inyo. Kaya kami po, hanggang po nangangarap kayo, hanggang pinaglalaban yung pangarap nyo, nandito po kami para tulungan kayo. Again, this is Joseph. Good morning.